Gabi po mga kaibigan. So ngayon po ay araw ng Biyernes, February 20, 2026. Okay? Meron po tayong natanggap na panel gauge. So shoutout po kay Boss Noel Padilla Palma from Tagum City. So maraming salamat po boss sa inyong tiwala at suporta. So ngayon po ito pong panel gauge na ito ay panel gauge po ng Fortuner 2012 or 2015 model. So ang issue po nito ay ito po siya. Binuksan ko na po ito actually para medyo mabilis lang po yung pag-capture natin ng video. Ayan, okay. So ito po yung panel gauge niya. Okay, 2015. Okay, na Fortuner. So ang issue po nito, yung gas niya, yung needle ng gas, may cases po minsan nasa kalahati, na nakaturo sa kalahati, nakaturo sa 1/4, pero naka-stack up na siya doon hanggang sa maubos na po yung gas doon sa tangke. So hanggang tumirik na po yung sasakyan. Ang akala po ng mga customer, meron pang gas kasi meron pang natitira. Pero ang totoo nyon, wala na pong gas doon sa gas tank. At for the meantime, huwag niyo po munang papalitan ng gas floater kasi ang model na 2011 hanggang 2015, yun po yung issue niya. Nasa panel gauge po siya, no? Okay, so ayan po. So, ngayon ito po, bukod sa i-repair natin yung gas issue niya, papatan po din natin ng kulay yung kanyang LED. Papatan natin ng color ice blue. So maganda po yun kasi yun po yung mga latest na color na ng mga sasakyan ngayon sa market. Okay, so yan. So balikan ko po kayo, no? Meron tayong i-check up. So after nun, papakita ko sa inyo. Pero bago yan, i-check up na rin natin ngayon, mabilisan lang. Para at least makita ng ating customer, si Sir Noel, kung ano po yung kalimitang sira niya. Okay, so ayan, mabilis lang naman po to. Pero yung pag-repair niya, tapapatan din natin ng LED, medyo matagal-tagal din po. Okay, so ayan. Titingnan lang po natin kung fresh yung LED niya to make sure lang po kung fresh yung board niya pala. Kasi may mga ganito akong na-receive na minsan nabaha na-repair na ng iba. So, ayan, okay. So, ayan, okay. So, ayan, mayroon tayong papalitan dyan sa area na yan. So, update ko po kayo mamaya, no? Tingnan natin yung magiging resulta. So, sige. Videoan ko po ito after kong magawa. Then, balikan ko po kayo. So, ayan, mga kaibigan. So, ito, binaklas po natin kanina, no? Tapos, nirepair na rin natin. So nakita natin mayroong sunog doon sa area po kung saan naka-connecta yung gas. So pinalitan po natin siya ng pyesa na medyo mas mataas yung value para medyo mas mataas po yung resistance niya sa init para hindi na po siya masirang muli, no? Okay, so ito po yung mga pinalitan natin. Pati po LED, sinabay na rin po natin, ginawa natin po siyang ice blue. Kasi yun po yung maganda po at requested na rin po ng ating customer. So ito po yung mga pyesa na ating pinalitan. Ayan, isasama po natin to sa pag-shift sa customer. Okay. So sa ngayon, tingnan natin po muna yung kulay ng ilaw na napalitan natin bago natin nila i-assemble doon sa kanyang pinaka-case po. Ayan. 1, 2, 3. Yan, nice blue na po siya. Ang ganda. Okay. So, i-assemble na po natin siya. Tapos, after i-assemble, bubuhayin po natin siya ulit. Yan. Ingatan nyo po itong LCD nito, no? Kasi naka-floating lang po yan. Baka mahulog, mabasag. So, linisin nyo po muna to, no? Actually, nalinis ko na po siya kanina. So, i-dodoble lang po natin. Pagkatapos niyan, ikabit nyo po itong... Tingnan nyo po may mabuti itong inyong need. Itong
pagkakitaan ng LCD, baka pagsalpak nyo mabali, no? Make sure lang po na swak po yan doon sa butas ng mainboard ng connector. Yan. Pagka hindi po yan, pagsala po yan, mababali yung LCD niyan. Sayang naman po. Okay. So medyo mahirap lang po siyang ikabit. Kasi dapat po pantay yan. Hindi po kayo sasala dyan. Pag sumali ang patay. Yan. Yan, nasalpak na po natin. Okay na po yan. Tapos bago yan, ikabit na po natin yung... Bago natin ikabit, make sure po, lilinisan po natin muna yung harapan, no? Gamitan natin ito. Okay. Para yung mga alikabok po malinis, no? Tapos ito. Tapos na rin natin ito. Yan. Ganda po niyan. Okay. Yan. Malinis na po siya. Okay. Yan. May kuntil po itong panel gauge natin, no? Yung pagkakabitan nitong plastic. Make sure nakapasok itong plastic nito doon sa may pinakakuntil para hindi siya umangat. Pag umangat po siya kasi sasaya doon sa needle. So ikabit na po natin itong mga needle. Okay. So bago nyo nga pala tanggalin yung needle, make sure po na markingan nyo po muna ng lapis yung kung saan nakatapat yung pinakadulo nitong needle, no? Para pagbalik nyo, doon nyo rin po itatapat. Okay. Para meron kayong guide. Ayan. So, isalpak na po natin yan. Ayan. Okay. Tapos, itapat natin kung saan ko siya nilagyan ng palatandaan. Ayan. Okay. Tapos, ibaon nyo lang po ng konti. Pag nakabaon na siya, medyo ikot-ikot nyo lang. Pakiramdaman nyo lang po kung merong sasayad. Pagka may sumayad, iangat nyo lang po ng konti. So, ganun din po itong temperature. Okay, yan. 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 Okay. Okay, good na. Yan, wala namang nasayad, no? Tapos itong pinakamahaba, dito po yan sa gitna. Okay. Ito, walang problema ho ito. Kasi kahit hindi nyo tandaan, lagyan ng palatandaan yan. Automatic kasi yan sa zero lang yan nakatapat. Okay. Yan. Yan. Tapat na siya sa zero, no? Okay. So, wala namang nasayad. Tapos itong medium size, dito po sa RPM. So ito wala rin problema to kasi ito nakatapat lang din to sa zero, no. Kaya kahit yan hindi niyo masyadong hindi niyo nalagyan ng palatandaan. Yan. Walang problema. Pero mas maganda po lagyan niyo na rin para sigurado. Okay, tapos ikot niyo lang po, no. Pakiramdaman niyo lang kung may nasasayad. Pag may sumasayad angat. Okay, tapos i-center lang po natin sa gitna, sa pinakataas. Para at least pag salpak natin yan, or pag pinawarap natin yan dito, mag-auto-calibrate po yan. Tapos ito, since ito naman bihira nyo namang tanggalin, linisan nyo na rin, no? Kasi yung mga alikabok po niyan, no? Nagkadikit-dikit na yun doon sa loob. Bihira naman po kasi yung tinatanggal. So hindi na lang po kung may problema yan, saka po siya babaklasin. Tapos ito, linisan nyo po ito ng acrylic cleaner. Yan, para magmukhang bago. Labas at loob, oh. Lalo na yung loob. Kasi yung loob talagang diyan nag-i-stay yung dumit. Hindi na rin yung matatanggal. Pagka yan nadikitan ng dumi. Lalo na yung mga moisture. Gawa ng malapit to doon sa aircon, eh. Yan. Yan, bago na. Pintaw. Yan, ganda. Okay.
Wala naman pong sira ito, no? Maayos naman ang pagkakabaklas ng customer natin. Actually, madali lang po itong baklasin. So, meron po akong YouTube vlog or video kung paano po siya tanggalin sa yung panel gauge, paano tanggalin sa sasakyan. Yan, okay na. Kabit na natin bago natin i-power up ulit. So again, yung needle niya nakataas lahat. Para mamaya po pagka sinupinan natin yan, pinower up natin yan, sinuplayan natin, magka-calibrate po ng kusa niya. Yan. Ito po yung gas nito, yung sa related sa issue ng gas, napalitan ko na po ito, yung pyesa. Kaya doon na po siya maitetest sa sasakyan. Pero 100% naman po yun, okay na po siya. Kasi kailangan po nung connection niya papunta doon sa floater, no? Okay, yan. So, tingnan na po natin yung ilaw. So, kung makikita nyo, nakaangat po lahat yan. So, dapat po ang mangyayari dyan, iilaw at magka-calibrate. Bababa po yan sa 0. Okay, at saka tingnan nyo na rin yung ilaw, no? Ang ganda ng ilaw niya. Ice blue po. 1. I-ano natin yung yan, medyo padilimin natin ng konti para mas kita siya. 1, 2, 3. Ay, 1, 2, 3. Yan. Yun, no? Yun, nag-zero na siya. Yan, ang ganda ng kulay, oh. Ice blue. Yan na kasi yung mga latest color na lumalabas ngayon sa mga sasakyan. Yan, okay na. Nag-zero na siya. Yun. So, goods na to. Pwede na po itong i-ship bukas. Yan, salamat po. Yan, Sir Noel Palma, okay na po ito. So, pwede na po itong ma-ship bukas. Then, mga kaibigan, salamat po sa inyong tiwala at suporta. Check nyo na lang po doon sa details ng aking vlog, yung kung saan ako nagsiservice, yung cellphone number ko, andun po lahat, tawagan nyo lang po ako. So muli, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo at magandang gabi sa inyong lahat. Thank you po.